Naging sentro ng ika-13 araw ng impeachment trial kahapon ang testimonya ng mga COA auditors sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds ng Office of the Vice President. Magkano nga yung total? 625 billion. Kasabay na mga tanong sa paraan ng pag-audit ng COA, sumiklab din ng usapin kung may mga dapat bang baguhin sa kanilang audit process. Nang tanungin po namin ng taong bayan, naniniwala ba sila na dapat managot din ng COA sa issue ng confidential funds? Ang sabi nila, kailangan din nilang managot dahil isa sila sa mga accountable na agencies kasi sa pag-approve ng budget, kumbaga nakikita dapat nila kaya nga sila nag-audit eh. For me, hindi aakyat yan sa mataas na stage kung sa part pa lang nila, nasilip na nila yung mga discrepancies dun sa confidential funds ng opisina ng Vice Presidente. Regardless naman kung sino ang nakaupo or something, but we have to practice accountability and responsibility. Not only in the Philippines, but also in other countries. Oo naman, kasi di ba dapat may transparency tayo. So sa kanila nililiquidate lahat eh. So dapat, sinasabit nila yun at pinapakita nila sa mga tao kung ano talaga yung dapat. Dapat managot din yung COA. Kasi sila naman yung nag-audit eh. Saan ba nila nakukuha yung ino-audit nila? And also dapat transparent sila sa kung ano man yung like kung saan na-spend yung money ng Filipino people. Kasi yun naman din yung hanap ng mga Pilipino yung transparency. naku, sino na ang ating pagkakatiwalaan? Attorney Howard Calleja, di ba? The auditors, you mean somebody has to audit the auditors? Hindi naman sa somebody has to audit the auditors, pero talagang kasama because they are public officers as well. So they're accountable officials as well. So we have to remember na sila ang parang last pipirma na sa mga dokumento to make sure that the money is released because dapat sila yung magsasabi ng actual performance or actual gastos or sabi ko nga kahit post-audit yan, they have to see or they have to make sure that whatever is yung tinatawag nating quote-unquote, yung resibo, tama, di ba? Yun yung issue nung sa impeachment, di ba? Hindi alam kung tama yung paggastos, kaya meron silang memorandum order against the Vice President and DepEd, the Secretary at that time, at meron silang disallowance. So siguro, tigtanong din natin, kasi nga yung Kongreso may disallowance na, binibigyan pa rin ng budget sa susunod na taon. Correct. Yung din isang issue dyan di ba, Corina at saka Willard Baka tingnan natin, bago mo bigyan ng budget, tanungin mo muna, ano ba yung disallowance mo? Na-solve mo na ba yan? Bakit ka bibigyan ulit ng pera? Bakit kita pagkakatiwalaan ulit sa next budget cycle? Ngayon, meron ka pang disallowance na hindi mo na i-explain. Ngayon, alam mo ngayon, sa mga panahon ngayon, Willard, naiintindihan natin bigla, malinaw bigla sa publiko kung ano ba talaga ang function ng Commission on Audit. Hindi ba? Kasi alam lang natin, senador, congressman, cabinet officials, di ba? Yung COA, in the matter of corruption and accountability, sila pala yung talagang frontliner dyan. Dahil kung paano ginagastos yung pera, silang nakakakita kung hindi tama. Kung hindi tama, sasabihin nilang hindi tama. Sasabihin nilang, isoli mo ang pera. Hindi tama liquidation mo. Ayaw isoli. Tapos hanggang doon na lang yun. Pero ginagamit yan ng DOJ, ng Ombudsman, kasi yan ang kanilang proof for graft or plunder. Kasi nandyan kasi nga kung makita rin natin kahapon, di ba? Kung meron silang disallowance o meron kang hinihingi na hindi ma-prove, kasi ang COA is sila na yung pagbibigyan mo ng preba ng resibo nga. So, it is up to the agency or the head of the agency to prove. Katulad ngayon sa impeachment, it's not for the prosecution to say na pumasok kay VP Sara yung pera yung hinahanap, di ba, nung impeachment. Hindi Kasi kung hindi niya ma-account sa COA, the presumption already is nakuha yan ng accountable officer, which in this case is VP Sara at yung kung sino yung SDO niya nakasama. So, yun po ang kailangan nating klaruhin dyan na talagang hindi naman, it's not up for the prosecution to say na nasaan mo linigay o pakita mo na pumasok sa bank account ni VP Sara. Ang ano dyan, problema dyan, you were entrusted with money, Right. with the public funds, and you should show where that public funds went o saan pumunta yung pera.
Pag hindi mo nakita kung saan pumunta yung pera, may misuse, which was proven dun sa impeachment, ang tanong dyan, saan mo dinala? Kasi Kaya nasa nga. iyo na yan. Hindi, na mere fact that they even attempted to liquidate means they received the amount. Yes. Hindi ba? Kasi kung Oo. hindi, wala kami natanggap. Nasaan ang pruweba mo na natanggap namin? Nag-liquidate nga po sila eh. Oo. Hindi ba? Hindi, at saka Corina, at saka Willard, klaro na yun eh. Yung first witnesses natin, yung sa bangko, klaro, receive nila yung pera. Yes. So, klaro oo. na yon. So, nasa kanila yung pera. Ngayon, ang tanong, saan mo dinala yung pera? Number one. Number two, ang klaro rin is that confidential funds is not without the reach of audit. Yung sinasabi nila, confidential yan. Dapat itinatago. So, klaro rin yun dun sa the last few days na ang confidential funds may guidelines on how to audit. Hindi siya unauditable. So, Okay. dapat tignan siya. So, klaro din yun. Sir, parang ano, no? Parang madali lang mag-audit. Kung lalo nang magaling ka sa mathematics, siguro naman, ano? Ang tanong po namin ito eh, nakita na ng COA na, na mali at hindi ka tanggap-tanggap. Notice of disallowance, return the money. Ayaw i-sole ng Office of the Vice President. So ang punta na po nila dyan is, first of all, don't they need to make that public? Yeah, that's a public document. It's a public Kaya document? nga sa lahat ng budget cycle, pag nanonood ka ng budget hearings, unang-unang tinitingnan ng mga senator at saka congressman, meron bang order yan to explain, for example, or meron bang disallowance yan. Pero ang kinakataka ko, kasi ever since na I've been kumbaga observing and kumbaga nakatutok tayo sa Kongreso even before, is kahit may disallowance, yun nga sabi ko lumalabas pa rin nagkakaroon pa rin ng cycle na binibigyan pa rin ng pera. You mean, sir, marami pang ibang nabigyan ng notice of disallowance? Marami yan, Pero Corina at Willard. tinuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng pera? Oo, marami. Kasi yung disallowance na yan, hindi naman yan this year lang Katulad itong kay Vice President Sara, 2022, ginastos yan So 23, 24, yung disallowance niya kasi after yan post-audit yan Pero Hindi- nag-disburse pa rin sa Pero kanila. tingnan mo, may budget pa rin yung Office of the Vice President. Although wala ng confidential fund na pera, pero meron pa rin budget. So pwede mong tanongin, kung meron ka pa rin pera dyan, bakit kita bibigyan on another budget? O bakit ko i-increasean yung budget mo? Meron ka Okay. pa rin questionable sa budget mo. So meaning, if the COA decides to file a case with the ombudsman, dahil ayaw nga magsole, ano? Yes. And did they? Did they file a case? I don't recall, pero the ombudsman, motu proprio, can Can. file, or any Okay. other individual, whether civilian tayo as a taxpayer, or let's say congressman, or pag nakita nila yung disallowance na yan, they can file. Anybody can file because it's a public crime. Okay, and while a case is ongoing, ganun pa rin, bibigyan pa rin sila ng budget. Yeah, because that is the power of the Congress, whether to disburse or allocate budget for that department or not. I mean, hindi lang ito specific on departments, Corina and Willard, pati local government, may mga disallowances din yan. So, across the board on our, let's say, government service, both executive, legislative, pati legislative, may disallowance din yan Sama din yan kasi kinukuha din yan. So, lahat yan meron. So, doon ang titignan natin, ano ba talaga ang purpose niyan, no, at the end of the day. Tapos may opportunity pa sila, attorney, na i-correct ito, di ba? Yes. Yung audit findings na ito. Yun ang maganda dito na lumabas din ditong impeachment na they gave the Vice President many times to correct, many times to prove itself kung saan niya nagastos. But despite all of these chances, hindi niya na-prove. Kaya nga, at the end of the day, nag-disallowance na sila. Kasi nga, kahit anong hingi nila, talagang walang pinapakita o walang pinibigay na preba na sufficiente dun sa guidelines, dun sa tamang paggasta yung Office of the Vice President at saka yung DepEd nung panahon na siya ay secretary. Kawawang Pilipino. Our poor country. Parang pag pinag-uusapan po natin, parang hindi po ako makahinga. Parang nababaon ako sa dami ng problema. Imagine the ombudsman taking care of all of that. Yes. Sa dami ng Sa dami. sa dami ng mga lumalabas ngayon at ipinipresenta sa kanila naka-file. So, paano pa siya magkakandaw-gaga matatapos ang administrasyong ito na walang nare-resolba? Yeah, but ako naman, kasi ako, abogado naman ako, we do it one case at a time, you know, and wala naman tayo. Ang dapat lang naman dyan walang sinisino. Lahat ng dapat kasuhan, dapat kasuhan, no? So, sa akin lang, kung sinong may magandang ebidensya, kung sino may malakas na ebidensya, then let's go for it. Para matuto yung mga,
mga magnanakaw dyan sa Correct. gobyerno. Tingnan natin, may listahan na tayo ng lahat ng mga ehensya ng gobyerno, hindi lang OVP. Kailangan nating tingnan ngayon kung tama ba ang compliance ng auditing ng iba pang mga opisina sa gobyerno. Ayan, nakasulat na yan. Ito, government allotments for confidential funds ngayong taon. Ngayong taon. 2026, oo. Okay. Office of the President, halimbawa, confidential at intelligence funds combined, 4.5 billion Okay. pesos ang binigay. Yan, hindi ba natin tatanungin yan? Kung saan ginagamit ni Pangulo? Well, dapat lahat tanungin yan. And sa akin naman, we have all the right to ask for it, no? But sa akin, tama naman yung intelligence agencies. Talagang may Yes. talagang at saka mga military, talagang meron yan. So, depende sa agency. Kaya nga, ang magandang tanong doon nung the past few days, bakit nagkaroon ng intelligence funds ang DepEd na wala naman previously? Sir, yung DSWD, bakit meron din? May 18 million, ano? Well, na I binigay. think they have to identify kung sino talaga yung kanilang mga beneficiaries. Kasi, di ba, minsan, hihingi ka ng listahan sa Oo. barangay o sa local government. Oo, or puro sa, kamag-anak ng barangay captain. Yung pala kayo, yung tama pa. Sanay na sanay po ako dyan. Oo. Kailangan tiktikan, ano? Ay, Kailangan- titingnan mo pati bahay. Kailangan bantayan din. So I think, we have to identify kung saan, no? Kung ano talaga. And whether that agency really deserves itong confidential and intelligence funds. No? Hindi nakasulat dyan yung sa mga mayor. Local governments, Local ano? governments. Kasi, I think iba naman yung allotment sa DILG, no, right? No. This is the allotment from the GAA. Ah, Yung local government is their own allotment from their local government fund. 'Di ba? Kasi gumagawa ng budget 'yan yung kanilang konseho. Okay. Budget ng let's say Davao City na merong alam mo Davao City, Corina at saka Willard, malaki ang confidential fund yan. Mas malaki pa sa Makati at saka sa Manila. Sila nagpasimuno niyan eh. Pero sinong gumagawa ng budget niyan? Yung council. Oo, yung council ng Davao or let's say Davao province. It's the board, it's the Sanggunian, Panlalawigan who does the budget. Magkakakampi po lahat yan eh. Yun na nga. Kaya nga hindi natin nakikita diyan. Kaya wala sa listahan. So, but the mayors are required to also liquidate their confidential funds? Actually, may COA sila. May COA yan. So, lahat yan, magre-report yan. Kaya nga, if you look at it, Corina at saka Wheeler, meron nang na-convict ng mga mayor on confidential funds also. Kailan po? Tagal na yun. Matagal na, pero may nasampulan na. O, kailangan may masampulan ulit. So ang akin lang, hindi yan kumbaga isolated into one area or one department of government. Pero klaro din yan kasi nga kung meron nang nasampulan ng mga local governments in that case, bakit hindi naman pwede natin gawin din dito sa Vice President, which ang hawak nito, 600 million. Hindi ito pang popcorn, Corina, at saka Oo Wheeler. nga, Hindi oo. ito pang pang chippy tempura, at saka Jack and Jill. Yung po yung magulang ni Piatos, ni Mary Grace. Oo nga naman. May kasi clover chips lumabas pa. Okay, Pangkape back sa to Mary Grace, oo. OVP. Back to OVP. Sinabi ho ni, nung tumistigo na si former COA Auditor Roderick Wamil na sa mahigit 10 taon niyang pag-audit, sa OVP lamang daw ni VP Sara niya nakita na puro acknowledgement receipts lamang ang naging suporta sa liquidation ng confidential funds. Gaano ho kabigat ang ganitong testimonya niya? Well, yun na nga, ang testimonya niya, makikita, sabi ko nga, una-una, ang testimonya niya is, nung kay Vice President Sara, doon lang nagkaroon ng malaking confidential funds. Kasi previously, wala, o kung meron man, napakaliit lang, previous Vice Presidents. Ngayon, kung makikita natin, kasi nga, acknowledgement receipt, kasi nga, nag-hide sila doon sa mga pseudonym. Di ba? Kaya acknowledgement receipt ang kanilang dinalabas. Kasi hindi naman na confidential yung kunyari, binili mo, let's say, sa grocery. Hindi naman confidential yun kasi resibo yun. Ang confidential, saan ba ginamit? O kung para saan? Yun ang confidentiality. Kaya nga, nag-acknowledgement receipt sila. Kung makikita mo, Corina at saka Willard, kasi yun ang kanilang feel na yun doon nila maitatago. Kasi nga, tingnan mo meron silang resibo na, let's say, sabi nila doon sa kanilang listahan, medicines or food. Pero meron namang separate item ang OVP at ang DepEd for medicines and food. Pero ilalagay nila sa confidential fund kasi kung ilalagay mo yan sa regular budget allocation, mabusisi. May bidding pa yan and everything. Kung nasa confidential fund, feeling nila pwedeng itago. And sa akin, ang very telling dito dun sa
sa impeachment the past few days also is that, tingnan mo sabi, mukhang trinay imasahe ni POA at saka ni Sulayca. Kasi kinausap nila yung COA na wag na munang disallowance, wag na muna silang pansinin kasi nga dapat confidential. So yung meeting na yon, kailangan tingin ko we have to look deeper. Ano ba talaga yung hiningi nung meeting nila noon with the COA and with the... Aamin ba ang COA? Ayun ang hindi ko Ayun. alam. Kasi nga siyempre maraming issue dyan. Saka sir, hindi ba sa bangko, di ba Willard? May babalik na cheque, ipapabalik yung check sa akin because my signature is a little out of place or something. Sabihin nila, pwede pong pakilinawan po yung pirma po ninyo kasi medyo naiiba doon sa iba nyong pirma. Ang mga bangko, ganun. Tama. E di lalo na itong Commission on Audit, nakikita nila na yung mga pirma ay pare-pareho. Tama po. Iba-iba ang pangalan. So hindi po ba dapat they call that out? Yeah, I think that was a red flag kasi nakita yan at na-examine din yan ng NBI na iba-iba yung pangalan pero mukhang yung mga stroke nila pare-pareho, baka made by one, di ba? Yes. So yan isa sa mga issues din sa impeachment. At alam ko naging red flag yan, narinig ko rin yung mga issue yan nung umabot, nung nagkaroon ng issue sa impeachment sa House, sa Congress, no? So I think lalabas din yan later on, if not lumabas na dito sa Senate trial. Right. Of course, ang punto dito is the trial against the against the Vice President. Pero feeling ko dapat impeachable din yung head ng COA eh. Yeah, kasi it's Is it constitutional body. So it's an impeachable officer It's kasi COA is an constitutional body as So well. dapat pala, meron ding impeachment trial ang head ng COA. Kung hindi niya ginawa yung trabaho niya, so titingnan natin. Sir, ang linaw oh. Di ba? Di ba? Parang ano ba yun? Hanggang doon na lang ba yun? Nakita nila yung findings. I mean, sabi nga, in the history of his being an auditor in the COA, 10 years, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase. Which nakita natin, kung yung COA na bahala, kung yung COA nagulat, dapat yung taong bayan, hindi lang nagulat, talagang, kumbaga, we are up in kumbaga, arms, hindi naman tayo magre-revolusyon, pero dapat makita natin yung ngit-ngit at galit natin. Kasi ito pera natin na nakita natin na linustay. At hindi nga, I would use the word of Attorney Lorna yesterday. It's a scam. It's a scam of the entire Filipino people against the Filipino people. Attorney Corina, tingin niyo ho ba dapat isiwalat ng OVP at DepEd kung ano yung naging nature ng confidential operation na isinagawa nila or covered pa yon ng confidentiality? With the confidential nature, yun yung covered ng confidentiality. Although, meron yan, di ba, sabi nila, may parang envelope yan. Kasi later on, sabi nga ni Senator Ping, pag na-declassify yan, malalaman mo. Pero for now, syempre, pinatago mo yan. Doon mo malalaman kung ano ba talaga yung kanilang, let's say, confidential nature. Pero for now, I think, we have to respect that. But nakita naman yung mga disallowances, nakita naman yung mga discrepancies. At sa akin, that's enough. And for now, I think the burden has already shifted to the OVP to prove and show na yung kanilang paggastos talagang tama. Kasi otherwise, klaro naman yung ebidensya, yung dokumento doesn't lie, the documents doesn't lie, it speaks for itself. Meron talagang misuse, meron talagang scam dyan sa OVP at saka sa DepEd. So simultaneously, can a case be filed against the Office of the Vice President? Well, for now, kasi nga she's an impeachable officer, she can be investigated. Pero kumbaga a case to be filed in Sandigan Bayan after ma-impeach siya. Sabi mo nga, X. Baka maging totoo yung X. na ano lang, nagkamali lang ako doon. X talaga eh. Hindi po, nakaupo pa si Inday. Oo, kailangan pa natin marinig yung kanilang depensa. Well, we have to give them the chance, no? But the point is, yung COA, binigyan siya ng opportunity. Sa House of Representatives, binigyan siya ng opportunity. So, hopefully, this time, lumabas yung kanyang depensa, whatever it is. Kasi yung answer niya, yung dokumento niya, yung answer niya na binigay sa impeachment trial, wala ring answer, wala ring laman, wala ring depensa. So, tingnan natin if ever she will come out with a defense, if any. Can you imagine a defense? Wala po akong makita kung ako Wala pero ho hindi naman po akong- ako abogado. Wala ko akong makita at kung may makita ko, baka hindi ko na sasabihin, baka makatulong pa sa kanila. Although sinabi ni Attorney Michael Poe, handa naman siya ipaliwanag yung naging nature ng meeting niya with the COA officials. Sa akin, that's very telling kasi
you should not even be discussing things like that eh. I mean, okay lang to discuss kung paano mag-report, but to say na parang dina-downplay, parang ang intindi ko dun sa usapan, parang to downplay the COA report eh. I think that to me is foul. That is subject to interpretation pa. Pero yung mga dokumento, yung mga piatos, yung mga fictitious names at yung mga fictitious signatures, yun ang wala nang debate doon. Wala nang debate. Buti nga dito maliwanag, hindi andilim. Nakakatawa yung pangalan na yun. Ano? Maluwang. Uy, mayroon talagang, hoy, walang ganyan. Ikaw talaga. Alam mo, yung Andy Lim, meron talagang taong ganun ang pangalan. Pero masayang pakinggan, di ba? Oo, nakakatawa nga lang po. Oo, nakakatawa lang po. So, what next? What do you think is next? Is there a challenge now to the prosecution to drive it in further or sapat na po yun? Di ba meron pa silang, hindi ko alam kung ilalabas nila si Madriaga, which would show na, sabi nga, di ba, kasi ang sabi ng COA, 11 days. I remember, ang sabi ni Madriaga, in less than 24 hours or within 1 day, naubos yan. So, meron bang katotohanan yon or whatever? So, maybe, tingnan natin kung ilalabas nila yan. And I think yung mga issues na, for example, ano pa ba yung pinaggastusan, kung saan pa gumastos yan. At di ba, titingnan natin, nakalista sa kanilang ebidensya, sa kanilang witnesses, si Mary Grace Piatos. So lalabas ba yan o hindi? So yan ang mga siguro aantayin natin, titingnan natin sa mga susunod na araw. Ayun. Ngayong nalinawan na po tayo dito, alamin naman po natin, ang komento ng ating mga manonood online, dapat din bang managot ang COA sa issue ng confidential funds ng OVP? Deo Contreras, no! COA audit rules might be not so specific as to cover all aspects of a fund liquidation, but the purpose remains objective and not subjective. Maybe in some details, some rules must be detailed or specified as to its intention. Parang abogado siya ng COA. Sabi ni Vicky Castro, no. COA used to be the watchdog against corruption until the time of Rodrigo Duterte, who clipped their wings. Talagang ano sila ha? Philbert Papa, yes! All discrepancies must be reported immediately. They failed to do so. Any kind of misuse of public funds must be reported. Kasali din sila malamang sa maletagan. Dapat i-lifestyle check din dapat ang mga tao sa COA. Sabi ni Marivic Catalogo, no. COA's role is to see to it that government funds must be spent in accordance with rules and regulations. Toby Harder. Toby Harder? Oo. Baka pinsan ni Mary Grace Piatos ito ha. Tsaka ni Andy Lim. They need to enhance their auditing method because it seems that they only rely on papers submitted by the agencies. Hindi thorough yung pag-audit and investigate nila. Siguro there should be some kind of enforcement arm in the COA. Kasi yung enforcement natin yan, yung ating mga agencies, PNP, Ombudsman, etc. At saka, just to clarify, no, yung siguro, ang idagdag natin dito nga, yung investigative portion ng COA. Kasi sila naman is just a reporting eh. Tanggap lang sila eh. Yes. So they just give a summary of the report. Pero kung mag-iimbestiga, I think pwede dapat idagdag sa kanilang function niya. For example, Corinne at saka Willard, meron dyan, katulad yung mga flood control na yung mga kalye, bibigyan lang sila ng picture eh. Di ba? Pero actually, kung talaga mag-iimbestiga sila, dapat puntahan nila. Yes. Di ba? So I think yun yung mga siguro, hindi naman perfecto ang COA, pero pwedeng from here, meron tayong mga natuto, meron tayong mga learnings na dapat makuha. Dapat ang COA ay may investigative arm so that they are empowered to make recommendations. Yes, siguro. Mas maganda. Kasi puro parang, ayan, bahala na kayo dyan, Parang resibo lang, ang tagtanggap ng picture at saka resibo eh. Yes. Pero kung may investigative, parang let's make it proactive. Correct. At saka baka hindi lang sila post-audit, baka pwede rin silang pre-audit. Tignan din natin kung dapat yun ilagay sa Parang, mga... saan nyo gagamitin yan? Parang ganon. Parang ganon, oo. Kasi budget appropriation lang binibigay, wala nang bakod or walang gatekeeper kung saan gagamitin. At saka pagpunta sa kanila, nagastos na eh. Yes. Kasi post na sila eh, hindi sila pre eh, post-audit. Nagastos na yung pera eh. I Wala wonder na. if there is a peg in some other country how they do it. Pwede rin nating pag-aralan. Pero hindi po papasa sa Congress yan.
Yun ang hindi natin alam. Hindi papasa. Kailangan mas magagaling ang mga congressman at senator natin Oh, sa yun na susunod. nga. Oo nga, yung walang interes at walang itatago. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Law Professor, Attorney Howard Calleja. Thank you again. Thank you, Good Attorney. morning.